Magandang hapon muli sa bawat isa. Bago po natin mapakinggan ang sermon, tayo po muna ay sumandaling yumuko at tayo ay manalangin. Heavenly Father, open the mouth of thy servant and fill it with thy wisdom and knowledge, that I may boldly proclaim thy word in all its purity. Prepare our hearts to receive it, to understand it, and to preserve it. Inscribe thy law, as thou hast promised, upon the tablets of our hearts, and give us the desire and the strength to walk in the ways of thy precepts, to the praise of thy name and to the edification of the church. All this, gracious Father, we ask and we implore in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Okay po, again, magandang hapon sa ating lahat. Mga kapatid, sa huling portion ng Apostles' Creed ay mababasa natin ang mga katagang the resurrection of the body and the life everlasting. Nagsimula tayo doon sa Lord's Day 8, kung hindi po ako nagkakamali. Ating tinalakay at hinimay at nabalangkas natin at napag-aralan ng patungkol sa ating creed, ang ating Apostles' Creed. At sabi nga po sa huling part ng Apostles' Creed, ang sabi ay andito yung great anticipation, yung climax ng credo, at isang magandang bagay na maitala ng ating mga forefathers o yung nagbalangkas ng Apostles' Creed sa huling pangungusap doon sa Articles of Our Faith. Na yun nga, the resurrection of the body and the life everlasting. Binabanggit din dito ang buhay na walang hanggan na siya namang ating sinasampalatayanan. Kumbaga ito po ay yung pinaka-exclamation mark sa huli ng ating credo. At siya din ang exclamation mark ng ebanghelyo or ng gospel ng ating Panginoong Hesus. Ang huling mga kataga sa ating Kristiyanong pananampalataya ay hindi patungkol sa kamatayan, kung hindi patungkol sa buhay. At dahil po dito, ang credo ay sumusunod lamang sa itinuro ng banal na kasulatan. Dahil ang isa sa mga pangunahing mensahe ng Biblia ay mensahe patungkol sa buhay, particularly ang buhay na walang hanggan. Subalit, kahit isa po itong positibo na bagay na ating mapapakinggan, nagdudulot pa rin po ito ng maraming katanungan kaysa sa kasagutan. Mula sa passage gaya ng naandoon sa 1 Corinthians 15, patungkol sa resurrection of the body, alam natin na ang buhay na walang hanggan ay magaganap sa isang makalangit at maluwalhating kalagayan ng ating mga katawan. Datapwat, ang tanong ay ano ba ang buhay na walang hanggan at ang pinatutungkulan nito? Para sa ating pong mga mananampalataya, ano ba ang mangyayari at ano ba ang ating gagawin for the rest of our existence? Ang ating katekismo ay nagbibigay ng direction, hindi sa paraang aalamin natin kung gaano kaya kahaba ang buhay na walang hanggan, o magbigay man ng pagsasalarawan kung ano ang gagawin ng mananampalataya sa buhay na walang hanggan. Bagkus, ginamit ng ating katekismo o ng ating katekism sa question 58 ang mga salitang gaya ng joy or kagalakan. At yung pagpapala or yung blessedness. Magagawa nitong isipin natin na hindi sa dami o sa tagal ng buhay nakasalalay ang lahat kung hindi sa kalidad nito. And by doing that, it draws out
the comfort of this article. Nagbibigay ito ng kaaliwan sa atin. For it portrays life everlasting in terms of what we already experience now as God's children. Namely, yung ating kagalakan or yung joy na mayroon tayo sa ating Panginoon. Therefore, I proclaim to you this afternoon ang title ng atin pong, ang kompletong title ng atin pong sermon, the article about the everlasting life. Comforts us as it assures us that our present experience of joy will come to an unimaginable fullness. Mahaba po yung title, kaya medyo pinaikli natin doon sa ating liturgy. At dito po ating tatalakayin ng dalawang sermon points. Our present experience of joy o ang pangkasalukuyang kagalakan na ating nararanasan sa mundong ito. And second point is the fullness of this joy o ang kalubusan o yung kapuspusan ng kagalakan na ito. Sa unang bahagi ng ating sermon, ang keyword ay joy or kagalakan. Kagalakang ating nararanasan sa kasalukuyan. Subalit kapag ating naririnig ang salitang joy, ay talaga bang madaling tanggapin ito sa puso na may kagalakan nga ba sa ating kasalukuyang buhay? Kahit pa sa pagpunta natin sa church to spend the Lord's Day, maghapon, and to worship the Lord, sometimes hindi full yung ating joy. Maraming bagay ang nagpapabigat sa ating mga puso. Kung ito man ay issues sa ating pamilya, sa relationships, or maging sa ating mga kalusugan. Marahil ang iba ay may mga mabibigat na pangangailangan sa buhay. And certainly, these things weighs heavy on their hearts. Mabuti po at tayo ay nakaupo sa ganitong pattern ng upuan sa atin pong sa lugar na ito na straight yung ating pagkakaupo. Nakasalansan o naka-array yung ating chairs na straight. Hindi tulad sa ibang mga churches na semi-circle yung kanilang pagkakaayos. Pag ganito pong pagkaayos, ang presider or ang preacher lamang ang nakakakita sa mga mukha ng bawat isa. Kung lilingon tayo sa inyong kanan at kaliwa, ay mahahalata kayo na hindi kayo nagko-concentrate sa pakikinig ng message. Pero kung tayo po ay naka-semi-circle, maaaring makikita natin sa ating mga kapatid, kahit pasulyap lamang, ang mukha ng ating mga kapatid na may mga mabibigat na pinagdadaanan sa kanilang mga buhay. Kaya siguro hindi ganoon ang pagkakaayos ng ating mga upuan. Ang mga dalahing ito ay lubos na nakakaapekto sa ating full attention or concentration sa ating pagsamba. Kapag tayo umaawit, makikita natin sa mukha ng ating mga kapatid na hindi sila confident na umawit because of this burden sa kanilang mga buhay. At dahil dito, mangangailangan po talaga tayong gumugol ng panahon upang lubos na maunawaan ang kahulugan ng kagalakang mararanasan or nararanasan natin sa kasalukuyan. Upang kahit andito po tayo sa magulong mundo, ay makalasap man lamang tayo ng kagalakang yon na itinuturo sa atin ng ating catechism or ng banal na salita ng ating Diyos. At ito po, mga kapatid, ay posibleng mangyari sa atin at posible nating maranasan. Papaano po? Ito po ay sa pamamagitan, walang iba kung hindi yung ating pagbabalik, aral o pagkatuto or pag-aaral ng ilan sa mga passages sa ating banal na kasulatan. There's no other way for us to have that joy even though we are still living on this world.
kung hindi lamang sa pagkaaliw ng salita ng ating Panginoon, Jesus, at sa pakikipisan or sa comfort na binibigay sa atin ng banal na Espiritu, na nagtuturo sa atin tungkol sa buhay na walang hanggan, sa kontekstong ang ating buhay dito at ngayon, present sa ating daigdig. Ang mga biblical passages ay matatagpuan, ilan sa mga biblical passages na ating tatalakayin ay matatagpuan din doon sa Book of John chapter 3. Na magtatapos sa mga salitang at akin pong babasahin sa verse 36, "Whoever believes in the Son has eternal life." At doon po sa chapter 5 verse 24, maririnig natin mula sa ating Panginoon, "I tell you the truth, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be condemned. He has crossed over from death to life." Pansinin po natin ang katagang "whoever believes in the Son has eternal life." It is in present tense, hindi po ba? Pangkasalukuyang nararanasan. That whoever believes in the Son has eternal life. At ang buhay na walang hanggan na binanggit sa chapter 5 verse 24 ay na-define in terms of being set free from condemnation. At ang sabi pa ay, He has crossed over from death to life. If we could imagine na ito pala ay nararanasan natin even in this present life. Ang proseso ng paniniwala or yung believing ay nagaganap habang tayo ay nabubuhay pa sa mundo. Kaya ang kagalakang dulot ng paniniwala sa Panginoon ay pangkasalukuyan. Hindi tayo maniniwala pag ando na tayo or after nating mamatay. We believe when we are still alive. One more passage from John's Gospel should be mentioned as well. Namely, what we read in our Lord's Prayer found in John chapter 17. Our Lord said, "Now this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent." Ito po ay matatagpuan sa verse 3 ng John chapter 17. This makes us realize that eternal life is all about one's relationship with God. It indicates that there is a restoration of that relationship. It is not only about life in the resurrected body, but it also about life in this present body. Now, it is this relationship with God in Christ, this relationship where one has passed down from death to life. Yun po ang source ng eternal joy na mayroon ang mananampalataya. Hindi po dapat na mahirapan tayo sa pag-unawa dito. Bagamat minsan mahirap kaagad na ma-experience. Pero sa pagkaalam, hindi po tayo dapat na mahirapan in knowing it. Na sa buhay ng tao, ang totoong kagalakan ay hindi matatagpuan sa dami ng mga material possessions, kung hindi doon po sa kalidad at kaayusan ng ating ugnayan sa ating Panginoon. At ang ganap na kagalakan ay hindi masusukat, pahalang, kung hindi patayo, vertical, looking up and know our Creator as a loving Father in our Lord Jesus Christ. That is the source of our eternal joy. Makikita po natin ang kapahayagang ito mula mismo sa mga mananampalataya sa banal na naisulat doon sa banal na kasulatan. Whether they live with the promise of the coming Savior or yung tinatawag na Old Testament saints,
or knowing the promised Savior had come, o para doon sa mga Kristiyano na kanilang nakita ang promised Savior na dumating. For some examples, we can turn to the book na alam natin na ito ay napakahalagang aklat ng ating banal na kasulatan. Yung ating confession of the experience of the joy knowing the Lord. Walang iba kundi sa Book of Psalms. Dito po natin makikita kung papaano ang psalmist, si King David, ay nagsulat ng maraming mga halimbawa kung papaano siya nagkaroon ng eternal joy o kagalakan sa ating Panginoon. At ito po ang ating ile-labor ngayon. David wrote in Psalms 4:7 para po sa patotoo na even in this life, meron tayong eternal joy na mararanasan. Gaya ng sabi ko, Psalms 4:7, ang sabi po dito, "You have filled my heart with greater joy than when their grain and new wine abound." Also in Psalm 16, he sang, "You have made known to me the fat of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand." Yun po ay ayon sa verse 11. And in Psalms 43 verse 4, the psalmist said, "Then I will go to the altar of God, to God my joy and my delight. I will praise you with a harp, O God, my God." At doon din po sa Psalm 71:23, we hear, "My lips will shout for joy when I sing praise to you, I whom you have redeemed." At doon din po sa Psalms 126, punong-puno ito ng expressions of joy over the way of the Lord sa pagdi-deliver niya mula sa kasalanan ng tao. And we read, "Our mouths were filled with laughter, our tongues with songs of joy." At sinabi din mula sa mga bayan, "The Lord has done great things for them. The Lord has done great things for us, and we are filled with joy. Restore our fortunes, O Lord, like streams in the Negev." Ang lahat ng naghasik ng luha ay makakapag-ani ng awit ng kagalakan. He who goes out weeping, carrying seeds to sow, will return with songs of joy, carrying sheaves with him. Ang mga passages po na yan ay ilan lamang sa mga halimbawa ng kagalakan matatagpuan mula sa pagkakilala sa Panginoon at sa paniniwala sa Panginoon. Ang kagalakan na nagbibigay ng higit pa sa lahat ng material na bagay. At ito ay nakakapagpagaan ng pighati sa bawat araw ng ating buhay. Isa pa po sa halimbawa ay mula sa huling bahagi ng aklat ng Habakuk, wherein sinabi dito, and I read the passage, "Though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crops fails, and the field produces no food, though there are no sheep in the pen, and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in my God, in God my Savior." Again, brothers and sisters, the joy found in the Lord stills or calms the sorrows brought on by the hardships ng ating pong mga buhay. We should consider also the example of Apostle Paul. Wala nang iba, di po ba? Lalo na yung kanyang sulat sa mga taga-Philippians.
at habang siya ay nasa bilangguan. Ang kanyang mga sulat sa napuno ng kagalakan dahil sa alam niya na siya ay nasa Panginoon, and even called the Philippians to rejoice in the Lord always. Ang magandang bagay sa lahat ng mga verses na ito ay sila po ay patotoo at isinulat ng mga totoong tao. Katulad din natin. Sila na nagdala ng sapat na pasanin sa kanilang buhay, and yet, dala-dala nila ang kagalakan mula dito. They had learned, however, not to measure life by the standards of life on this earth. Rather, they measured it by their relationship with the Lord their God. They knew Him. That is, they knew they were loved by God, and they loved Him, and that gave them the deepest joy. In that experience of God's love, mga kapatid, they had a taste of that eternal life. We may look at those brothers with envy. At tingnan natin, mga kapatid, that in our catechism, we confess, since now I already feel in my heart the beginning of eternal joy. Yun ang sabi ng ating catechism. Notice that feeling language. Tingnan natin yung ano ba yung pakiramdam na ito and how it is so personal. It is always safer to talk about things of the head rather than of the heart. Yet, the Christian confession is not just about the head, but also the heart. It must be from the heart, mga kapatid. Perhaps maaari nating itanong sa ating mga sarili kung ito ba ay sumasagi sa ating mga isip man lamang, or kung nadadama ba natin na sapat ang kagalakang ito na nasa atin ngayon. At maaari din nating tanungin yung, let's say, ating mga anak. Anak, nakikita mo ba sa akin na nakakadama ako sa aking puso ng eternal joy? Or maaari nating itanong, kapag ba ako ay umaawit ng salmo, ay nakikita ba sa akin na isinasa puso ko yung awiting aking kinakanta? This is an important question, for it will indicate whether we simply mouthed the faith or model it for our children. Para tayong hypocrites kung yun ay ating makikita. Furthermore, the way we experience the beginning of this joy in this life, for it has everything to do with our longing for the everlasting life. Ang mabuti sa ating mananampalataya, our life doesn't end here. Ang mabuti sa atin ay meron tayong continuation ng buhay na ito. Dahil kung tutuusin, mga kapatid, the future life is when our present joy will come doon sa panahon o sa aspeto ng unimaginable fullness. At yan po ang ating magiging panghuling sermon points. Indeed, the joy of the relationship with God will reach unimaginable fullness. Ito po yung panahon na ang buhay na walang hanggan ay fully marirealize. At we give much stress doon sa word na unimaginable. Kayo may mga sariling pag-iisip na alam nyo ang meaning ng unimaginable. Ako ang napili kong meaning ay yung hindi maabot o maabot ng ating mga kaisipan. From the scriptures, we do get some glimpse or yung mga glimpses of the life in the new heaven
and in the new earth. But they remain glimpses or pasulyap lamang. Halimbawa ay ang Israel na namumuhay sa lupang pangako, kung saan makakapamuhay sila ng masaya at mapayapa. Ito ay pasulyap lamang doon sa totoong heavenly promised land. At nabanggit doon din sa Hebrews chapter 4 ang isang aspeto ng kapahingahan. Dapat nating maunawaan na ang susi sa buhay na ipinangako ay hindi sa kasaganaan sa mundo. Bagkus, ang Israel ay mamuhay kasama ang Diyos sa kanilang kalagitnaan. At sila ay mabuhay ng may tunay na pakikipag-ugnayan sa Diyos na nagpalaya sa kanila mula sa Ehipto. The Lord had commanded that Israel build a tabernacle as a dwelling place. And further, He structured their life with a weekly Sabbath, the annual cycle of the feast days, that they might enjoy living in fellowship sa ating Panginoon. At kagaya rin ng nasulat sa Psalms 84 and doon sa Psalms 122, kung bakit ang pagpunta sa tabernacle later doon sa Jerusalem upang sumamba sa Diyos ay makikita natin bilang isang masaya at mapagpalang panahon or okasyon na mayroong masayang pag-aawitan para sa ating Panginoon. Dahil kasama nila ang presence ng ating Panginoon doon. At that aspect of fellowship comes to a grand climax, mga kapatid. At the end of the book of Revelation, na ating scripture text kanina, we receives the emphasis is the heavenly Jerusalem coming down to earth and God taking up residence in the midst of His people. In chapter 22, we read the tree of life, bearing fruit for each month of the year. We also read of the believers seeing God and the Lamb face to face, and we are told that God will be the source of light. This is an image of the fellowship of paradise, only now at far and with a greater level. Maidadagdag din natin dito na kung papaano ang banal na kasulatan ay nagturo sa atin na mayroong aspeto ng buhay natin dito sa mundo na hindi na natin mararanasan sa kalangitan. Mga normal na aspeto ng paraan ng pamumuhay. At yung ibang aspeto ay ito yung mga resulta ng ating mga kasalanan. Those things, those aspects of life ay hindi na natin mararanasan sa langit. Ito ay mararanasan lamang natin dito sa mundo. At ang mga bagay na bunga ng kasalanan. Sa buhay na walang hanggan, makikita natin ang pagtatapos o yung pagkawala ng kalungkutan, pighati, pag-iyak, pasakit, at higit sa lahat, ang kamatayan. Ang buhay doon ay kalayaan or deliverance mula sa epekto ng ating mga kasalanan. At ito ay ganap or full na kasiyahan. It was mentioned in this are only nakita natin na ito ay mga glimpse o pasulyap lamang sa ngayon. But they are clear glimpses of the joy that may be experienced in this life, blossoming into fullness.
We are taught to be cautious in how much we say. However, yung ating pong catechism quotes the word from 1 Corinthians 2 to impress upon us that we are dealing with things, ano po ang sabi? That no eye seen nor heard. And further, it is beyond the imagination of man. Sabi nga, piety thus requires that we be sober in how much we say. What do we know is that the fullness of life is waiting for us, in which the joy we experience now will reach eventually a new level, and we will finally be able to live in fellowship with our God and to praise Him forever. At kahit nasulyap lamang ang kompletong kagalakan na ating nararanasan sa ngayon, sapat na ito upang akayin tayo ng ating Diyos na mamuhay as if gaya ng sa buhay na walang hanggan. Ito yung kataga na ating naririnig sa ating pananampalataya na kung tawagin ay already but not yet. This vagueness, however, should not make us indifferent. There's always the danger that we become enamored with the life of this world. The life we know, the life that is available to us now. In this respect, we think of the people of Israel traveling through the desert. Doon natin makikita na, stop. Ito ang tunay na buhay. They heard about the promised land, but there were times that they lost courage, especially when the road to the land was filled with hunger and hardships. They would have run back to the slavery of Egypt dahil at least doon, araw-araw silang kumakain. Marami silang pangangailangan at least natutupad doon, but they are enslaved. No? The way to the promised land, the land where they could live freely in close fellowship with their God. Pero seems ito ay uncertain and unreachable, mga kapatid. At least, however, they could still picture in their minds what was ahead. For us, New Testament Church, we are moving ahead in faith in our Lord Jesus Christ. All we have to go on is the fleeting beginnings of that eternal joy. Let us ask ourselves whether we are keeping this faith perspective, or has often been easier for the church to long for everlasting life when life here and now was tough, especially in terms of persecution. Kaya po in that respect, we can see that the Lord Jesus Christ is keeping us all focused by allowing hardship to come into our life. As we feel the pain of living in this broken life, in those hardship, we discover time and again that all that is left is our Lord and our God. And at the same time, mga kapatid, we also discover that time and again, wala tayong ibang nakikita through this hardship na siya lamang yung ating pangangailangan. Siya lamang ang magbibigay sa atin ng lahat ng ating mga pangangailangan. Panghuli, mga kapatid, habang tayo ay lumalakad sa ating pamumuhay, kasama ang samot-saring burdens and cares, lagi po nating tandaan ang climax o yung huling pangungusap ng ating creed and confession at timely sa pagtatapos ng ating pagtalakay ng halos ilang linggo patungkol sa Apostles' Creed, na tayo ay naniniwala sa buhay
na walang hanggan. We believe in the eternal and everlasting life. It is especially in hardship that we long for the full taste of that life. But the Lord, in His goodness, already now let us have that foretaste. Malasap natin yung patikim ng buhay na walang hanggan. And if the foretaste of the eternal joy is good, that should make us long for more. Doon sa actual eternal life, the full taste of that joy doon sa kalangitan. Tayo pong lahat ay manalangin.